Good morning. Papaano magtanim ng talbos ng kamuti sa sako. Ito, ready na yung itatanim natin. Halos puno na yung sako. Kaya ginagawa ito pagdating nitong tag-ulan. Kasi nga tag-ulan pa rin. Dinadaanan ng tubig itong gilid ng karsada. Pag katulad nung nangyari bagyo, namatay yung ibang mga tanim. Pero yung itong mga ganito hindi, ang namatay yung papaya lang. So para sigurado makasave tayo ng room, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim sa sako. Ilalagay na isa-isa dito sa ibabaw, ganyan. Pwedeng itusok ng konti, ipapaikutan lang itong sako. Ganyan. Ganyan. Isa pa. So, ganyan lang po. And then, tatabunan natin ng black soil, yung compost. So ayan na po, nakalabas na yung mga niya, yung dadaanan ng talbos. Pag nagsanga, ayan. Yan, siksikin natin ng konti. Ay, buhay probinsya. Magmula nung dumating ako rito sa Pilipinas, galing Canada, ito ang part of my daily life here in Philippines. Hilig ko lang talaga ang gardening. At yan, ito po hindi pa tapos ito, mayroon pang ilalagay dyan. Ngayon, mayroon akong tinanim na una rito. Iyan, nasa paso po yan, nasa timba. Iyan po, aalisin po yan at ililipat ko dito sa sako sa ibabaw. So panoorin na lang po. Marami nang sanga yan. Bali na yan, isang buwan na yan na tinanim ko dyan sa timba. Bubuhatin natin yan para ilipat dito sa ibabaw ng sako. So ayan po. So ayan, pinatong ko doon sa sako. So ayan na siya. Ito pwede nang, yung mga talbos niya pwede nang gulayin. So as I said, isang buwan na po yan. So kanya-kanyang diskarte lang po, idea kung paano magkaroon ng halaman sa tabing bahay lang, na hindi mo na kailangan bumili ng mga madaling gulay, mga leafy vegetables ba. So ayan. Tapos diyan sa ibaba ng sako na yan, tataniman pa rin natin ng ilang punong kamuti yan.
Talabatay, sila dining. Kung mo to, talaga ka mga gagalaw. Taga ng gugulo, ng gulo, tawak mo. So ayan na siya. In 2 weeks sigurado may mapipitas na. Kahit ngayon nga pwede nang pitasan yung una eh. Pero palalaguin ko pa.